Ayan, okay. Siguro, hopefully, ayan. Hello, hello, hello. So, sa unang video na ginawa ko sa pagpapaliwanag sa vial, ang pinag-usapan ko yung layers, which is itong nasa taas. Ngayon naman, ang next ko pag-uusapan, this time, is yung combos. Yung combo, medyo madali lang yung concept niya. Ang idea lang dyan is, kung napapansin nyo dito, 4x4, tapos 4 na knobs. Pero, ang thing dyan, hindi dyan nagtatapos. Teka, i-hold ko to. Yan. Hindi dyan nagtatapos ang... Hello? Ayan. Hindi dyan nagtatapos ang pwede mong gawin with the keys. Hindi siya lang yung ito lang, isa lang, dalawa lang, ito lang to, ito lang, ganyan. You would think na parang ang liit na ito, parang anong pwede mong gawin? Parang ang konti lang nang pwede mong gawin. Well, yun na nga. Una, nagiging times how many layers yun kung nanood kayo tungkol do sa layers. Yung layers parang kung sabihin natin kahit wala yung layers mo, so ibig sabihin may parang lahat ng to na pwede mong gawin dito times 8. Kasi bali ang mangyari, pwede mong ibahin yung pwede mong ibahin yung kung ano yung output pagka may pinipindot ka sa kada layer na meron ka. Tapos ang maganda pa nga dun, pwede mong gawin na like per app. So like for example ito, yan diniscuss ko nga last time. Recap lang bago tayo magpunta sa combo. So yan tulad nito, itong pink, yellow para sa sa Lightroom ko kasi may specific siya na key set na sinusundan, which is ito nga puntahan natin, ito yan. Pero meron pa akong ang daming layers na pwede. Meron din akong layer na para sa calculator mismo, numpad. So magiging 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 siya. Ganyan. Pero kapag ganito, pwede siya for Lightroom. Pagka pinindot-pindot ko to, tsaka itong mga to, ito, parang gagalaw siya sa Lightroom kasi nakaprogram siya na like may specific siya na pinipindot para sa Lightroom. Particularly, yan nga, itong mga knobs nagiging MIDI. Parang C, D, E, F, G, A, B, C. Bakit ganun? Kasi may sumasalo ng MIDI na yon, which is this one, MIDI to Lightroom, pero hinolt ko muna. Kasi ito, particularly ang kinukuha niya pag may ginagalaw ako kasi may katumbas yun na something na nangyayari sa Lightroom. In-off ko lang ngayon kasi nagpo-process ako eh. Pero makikita nyo pag ginagalaw-galaw ko at naka-enable to, pagka clinic ko to, liliwanag. Pagka tinurn ko to, lumiliwanag, ganyan. So, pero ngayon, ito naman, di ba? Pagka ito naman, hindi nagiging MIDI to, nagiging basic plus minus or up down ganyan or basta kahit ano. So sa madaling salita, ginagamit ko naman to pag like Premiere or Photoshop kasi parang pwedeng gaming brush size or for example, gupit ako ng Premiere. Pwedeng gamitin mo siya para mag-scrub ganun. So papakita ko dun sa ginawa kong edit kamakailan. Kung yun yung mag-open. Ayan, ito. So, for example, ito. Pakita ko yung ginawa kong video. Yung layers. Pakita ko lang saglit. Bago tayo magpunta sa combo. Ito pa nga lang, pag nakita nyo to, combo na to. Combo na tong functionality na to. Yung tipong, dalawang pinindot tapos umiiba, ganyan. Kasi, whereas, yun nga, iba kasi pagka hindi dalawa. Meron din yung ito. Basta yun, papaliwanag ko sa inyo. So, tulad yan, ito. Para lang makita ninyo. Ayan o. So, pero ako nag-set nito. Sinet ko siya in a way na, lipat ko dito.
Yan, sinet ko siya in a way na ito ay scrub. Ito naman per segment. Ayan o. Ito naman marker. Parang in-out, ganyan. O nga pala, take note ha. Pwede nyo rin pindutin to, mga to. Pero pag, pag pinindot kasi delete, kaya ayokong gawin. Ito naman, in, ayun o, in, tapos out, ganyan. Tapos pag pinindot mo, clear. Ganon. In marker, out marker. So mga ganon. Pero nasa sa inyo yan. It doesn't matter kung paano mo gagamitin. Pero yan na nga. Tapos bukod doon, syempre yung knobs, marami pang shortcut keys na dito mo ginagawa. Ganyan. Yan o, tulad yan o. Para rumami ang pwedeng malagay na command sa keys ng macropad. Umiiba ang output ng pinindot na. Oh, di ba? Yeah, sige, close ko na to. Nayanan. Don't save. Lang ha. Balik ko yung ito. So at this point, pag-uusapan ko naman na yung combo. Kasi yung combo, madali lang siya na concept ko tutusin. Ang idea lang yan ganito. Kung feeling nyo parang yung functionality or yung bilang ng dami ng, sabihin natin hindi kayo gumagamit ng layers, isang layer lang, ito lang mismo, itong pink, tapos hindi nyo alam tungkol doon sa layers, hindi kayo nakinig doon sa previous video natin, okay lang. Bakit? Kasi this mismo, marami kang pwedeng gawin na para dumami yung keys mo, kumbaga. Hindi lang siya 4x4. So, combo ang isang dahilan nun. So, punta tayo sa combo. Ang idea naman ng combo, ayan, lakayan natin. Yeah. Or punta natin yung website nila para makita nyo. Ayan, nating mismong vial na ang magsabi. Ayan, combo. Combos allow you to add custom actions when a certain combination of keys is pressed. For example, hitting A and S within the combo term would hit escape instead. Or have it perform even more complex tasks. So, ang idea nga dyan, ang combo, kaya combo, kasi ibig sabihin, pwede mong ma-program na iba yung kapag may pinipindot na isa lang, tulad nito, iba din ang ibig sabihin, iba naman yung pwede mong gawin na may pinipindot kang ganyan, dalawa, may ibig sabihin yun. So tulad nga na ito, example pa lang, pag may pinindot akong ganito, may toggle layer ako na na-activate by pressing these two. Na ang nangyari, pumupunta ako sa calculator. Tapos, bukod doon, meron akong ginawa na may iniiba siya sa kulay para maging ganon. Pero, hindi yun. Galing na sa akin yun, hindi siya galing sa vial. Pero pwede mo siyang gawing sa vial. Ang idea lang dyan, sinet ko na itong dalawa, combo tong dalawa, na pagka ginawa ko yun, actually pakita ko nga. Ano ba yun? Ito ba yun? 7 L control, hindi. Hanap ko lang for example, ito din, kapag pinindot ko tong dalawa, space, nagiging space. So parang pagka kasi parang ginagaya ko din yung wala lang, parang space. Parang ang idea kasi niyan ganito. Yun na nga. Dahil konti yung keys mo, ayun, pwede mong gawin na may pinipindot ka para pumipindot ka ng 2, 3 o 4, maximum na 4.
Balikan natin to. Hinahanap ko lang yung key na yon. Ano? Saan na yun? Macros. TG4, M3. M3. To. Pero bakit 7? L control backspace. Tsaka 7. Alam ko na. Dalawa dapat yan. Dalawa dapat yan. Nahanap ko lang. Basta M3. Tama na ako eh. Kailangan ko lang malaman kung saan yun. Kung di ko makita, okay lang. Marami tayo example. Oo nga, bakit ganun? Ba't hindi lumalabas yun? Anyway, okay lang. MO1 L control. Combo. Check ko lang MO1. Nawiwindang na ako. Kasi ito yun eh. Pero 7. Ito kasi Anyway, so ganito. So, ang nangyayari niyan, ito din. For example, kung babalikan din natin yung layers. Ito kasi, kapag hinold ko tong key na to, napupunta sa layer 1. Pero kapag itong dalawa ang pinindot ko, iba to. Napupunta sa layer 2 instead. Pero posible lang yun kasi, yun na nga, merong ganun nga na combo. Ang combo, pag may pinindot ka na 2, 3 o 4, pwede mong i-assign na ibang ibig sabihin niya. Useful siya lalo na kapag konti lang ang keys mo para magbukang dumami yung keys mo. Pero at the same time, essential din siya kasi parang may ginagawa mo na para i-emulate mo yung saan usually, like parang ini-emulate mo ang full size keyboard. So what do I mean? Sinabi ko kasi na yun na nga, yung combos, sinabi ko dun sa post ko, helpful siya tsaka essential. Kasi yun nga, di ba, nagpapadami siya ng keys. Pero bukod din dun, personal din siya. Bakit? Kasi, yung kung ano yung i-assign mo, dapat malaman mo by heart. Bakit? Kasi ang mangyari, halimbawa ito, depende yun sa feel mo eh. Like ito, kaya personal siya. Hello kay Noemi Corachado Tanuga. Hello po. Kaya parang normal sa akin na itong dalawa ay gawing spacebar. Bakit? Kasi natural na parang ganun eh. Kahit pag tinignan mo to, ito din spacebar ko eh. Ayan diba? Or parang imagine mo, kahit sasabihin natin sa keyboard na normal, diba? Yung spacebar ay nasa gitna. So parang based sa behavior ko, gagamitin ko tong dalawa as space. Pero kasi desisyon ko yun. Oo. Kaya yun nga kako, personal siya kasi kailangan ikaw ang may alam nun. Naalala ko tuloy nga yung ganun din dito. For example, yan, ibida natin konti yung ibida naman natin itong P60. Ibida natin yung P60. Tapos punta natin yung combo ng P60. So yan,
Kapag meron kang ganitong keyboard kasi, syempre parang konti lang siya. Nasan yung you would simply think, yan tulad niya, nasan yung delete mo, nasan ang backspace mo, nasan ang enter mo. Wala yan, wala dyan. Kasi ang mangyari 'di ba? Ikaw ang mag-a-assign kasi kung ano magiging ibig sabihin nito eh. Pero ang mangyari, tulad nito, ewan ko kung kita niyo na maigi, pero after nitong sa L, ang susunod ko dito, colon, at saka, ano ba to? Quote, tsaka double quote. Tapos ito slash, ito isa pang slash. Tsaka question mark. So saan na yung enter, 'di ba? Paano ko gagawin? Doon napupunta yung kaya paminsan essential ang hello kay Albert Concernman. Yung dahilan no kung bakit mahalaga ang combo kasi kung sabihin natin nga na ang full size keyboard saan na ba yung ang full size keyboard pag tinignan mo nga yung enter malaki. So may feeling ka na parang 2 units to ganyan. Ganun ang ginagawa, ganun ang parang feeling tuloy ng kapag nag-a-assign ka ng combo. Para bagang ine-emulate mo yung pagka 2 or 3 unit or 1 point something unit ng mga iba pang keys na hindi 1 unit tulad nitong mga letters. Hindi necessarily naman na ganun, parang hindi, para sa akin yun para sa akin yun. Lalo na kasi kung sanay ka na, syempre yung backspace malaki, yung enter malaki, tapos nandito sa usually ang backspace nandito, yung enter nandito, yung delete din madalas nasa taas, 'di ba? Para manumbalik yung parang feeling mo na may pinipindot kang backspace or may pinipindot kang enter na ganun kalaki. May pwede kang tulungan ng combo para i-set up yun that way. So for example ito, tingnan ko yung So ngayon yung ito yung keyboard layout ko. Pag pumunta ako, gusto ko na itong dalawa, itong colon at saka itong apostrophe ay maging enter. Kasi yun yung natural na feel ko. Parang natural na nandito enter 'di ba? So pagka pinindot ganon, enter siya. Yun yung thing sa combo na maganda. So isi-set mo sa combo, yun. Yan kung makikita mas madali. Hindi nyo makikita na mas madali, sayang. Pero ang idea dyan, ayan, merong colon. Yung inassign ko na yung dalawang yon, yung colon at saka yung apostrophe ito, ay maging enter. So, ganun ang idea niyan. Ang combo, hahanapin niya na sabay mo bang pinindot tong dalawa or hanggang 4. Sabay mo bang may sabay ka bang pinindot na 4 or 2 hanggang 4 para kung nakita niyang pinindot mo to ng sabay o halos sabay, ibabato niya to instead. That way, itong dalawa would still remain as colon and comma, colon and apostrophe, pero pag pinindot mo together, enter na siya. Hello po kay Sheila, Ma'am Sheila. Yan po, hi. Yan, enter na siya. Ngayon, with that logic, kung titignan mo din nga itong backspace, nasa taas, ngayon parang pwede kong gawin na ito ang backspace ko kasi ito para masyadong mataas for me, tsaka may epal na ito So, ito pala ito. Yan. Ito enter ito, parang backspace ko. So, yung backspace ko, yan, itong dalawa. So, pag pupuntahan dito sa combo, so hahanapin ko na titingnan ko muna yung key map. Itong key map bali mo ang basihan niya. Kung ano yung inassign mo dito, yun din yung ilalagay mo dito sa mga combo. So kung ito nga colon and apostrophe ang enter, dapat yun yung ilalagay mo. Ibig sabihin din kapag minove mo to, iniba mo to at any given time, halimbawa ginawa mo tong something else, hindi apostrophe, ginawa mo tong dash or ganyan or something.
itong combo na to, hindi nagagana to hanggang sa palitan mo din yung isang key na maging dash din. Kasi yun yung hinahanap niya dun sa combo. Kailangan mag-run yung dalawang parang output at the same time, i-convert niya into yung combo tulad nito. So parang take note nyo yun kasi yun parang baka magtaka kayo one time parang ay shucks bakit hindi na gumagana ganyan. Yung pala kasi iniba nyo yung ibig sabihin nung key pag pinindot. Kailangan malalaman nyo na kailangan alalayan nyo na every combo na inasahan nyo na itong tatlo, itong mga to, ganyan. Kailangan yung to L ko, yan, yung colon tsaka yung apostrophe tsaka L or something ganyan. Yung orientation ng mga yan, yung kung ano yung minap nyo dyan, yun din yung nilagay nyo dito. Otherwise, hindi siya gagana. Pagka iniba nyo to, tapos hindi nyo iniba dito, kailangan ibahin nyo din dito. So ngayon, yun nga, puntahan naman natin to. So, itong P at saka, ito, P ito tsaka slash. Ano ba to? Ayan, P tsaka slash. Ay, backslash pala. Ayan, P tsaka slash, ganyan. At tsaka P. So, P tsaka slash. So, ayan, di ba? Pero, kapag sabay mong pinindot, backslash. Bakit? Kasi, meron akong combo na ginagawa yon. Ay, backspace. Ayan. Ulitin ko Kapag ito, P at saka backslash, pagka pinindot ko na maghiwalay, di ba? P, backslash, ganyan. Pero pag sabay, backspace. Bakit? Kasi meron akong combo na P at saka backspace na kapag nakita yan ng vial, gagawin niyang backspace. Ulitin ko kapag ito B, P, tapos backslash, nakita niyang pinindot sabay, gagawin niyang backspace instead. Kasi, sinusundan niya yung ginawa mong rule na kasi ganyan. Ako, ginagawa ko naman, since feeling ko kasi ang backspace and delete are parang di ba magkatulad siya ng ginagawa pero iba lang yung orientation. At saka feeling ko ang delete ay mas seryosong backspace. Ang ginawa ko is tatlo naman yung pinipindot para delete. So halimbawa, hello, di ba? Ito backspace. Pero ito naman delete. Tatlo. So, O, P, at saka itong backslash. So itong tatlo. O, so hanapin ko yun. Saan na ba yun? Ayan, O, P, tsaka backslash para maging delete. Pero take note sarili kong desisyon yun. Sarili kong desisyon yun. At saka kasi, di ba, kaya ako sinabing personal yun, personal yung combo kasi ikaw ang magme-memorize yan, ikaw may alam yan. Naalala ko tuloy yung asawa ko. Nakaupo kasi siya dito nun. Parang ginagamit niya pansamantala yung computer ko kasi parang dito siya in-interview something ganyan or something. Para sa nire-register tong computer ko as her second computer o backup computer ganyan. Syempre ang gamit ko to nung upo siya tas parang sinusubukan niya mag-type, syempre una ortholinear, so parang shucks, hindi siya staggered. The same time parang nagulat siya, saan na yung enter? So di ba, kung hindi mo alam itong mga combo na to at hindi mo ma-memorize for your own sake, hindi malalaman na yun yung enter. Kailangan malaman mo na yun. Kailangan malaman mo na yun nga yun. Kasi kung hindi, ayan, 'di ba? Saan?
Noong una, nung sinasanay ko pa sarili ko, itong both colon, ito, at saka to, ang enter ko. Ngayon, dahil parang pagtagal nasanay na yung ano ko. Wait lang may makulit na pusa. Yan, dahil nasanay na yung daliri ko na, yun na nga, yung kung saan ito yung enter, kasi dun natural na naglalanding yung kamay ko. Tinanggal ko na yung pagka-enter nitong dalawa. Oo. Tapos ito din, halimbawa ayan. Ako, pansin nyo, ewan ko kung makikita, pero pansin nyo, wala dyan yung dash tsaka equals, yung yung plus minus, ganyan, dash tsaka minus. So, ako, ginagamit ko, ganito, ganyan. Ito yung minus na may underscore. Ito din yung equals tsaka plus. Ngayon, meron din ako ganito. Square bracket tsaka yung dalawang square bracket. Pero pansin nyo, itong dalawa ganyan at tsaka to. Kasi para sa akin, natural yun, okay lang. At tsaka kasi, memorize ko siya in such a way. Hello po kay Ma'am Shay. Ako po yung nagde-demo ng aking keyboard. Dahil po, it turns out ito pong Vial keyboard software maraming may gustong malaman kung paano gamitin. Hello po, yes. So, yon. So, kung hanap ako dito up at saka to. Okay. Ang ginawa ko dito, dahil kasi parang nasanay na ako na hindi siya enter, ginawa ko na lang siyang right shift. Pero actually, rarely kong ginagamit ito. Pero for the sake na kasi, dahil pag tinignan mo nga naman sa normal na keyboard na may parang right shift dyan, ganyan. So, ginaya ko lang. Parang ginaya ko yung feeling. Ngayon, given that, mapapansin nyo na, oo nga nung parang naging eye-opener siya, nung na-discover ko na, itong combo-combo na to, pwede mong gawin na, yun na nga, kahit sabihin natin kulang-kulang yung keys, maibabalik mo yung mga keys na supposedly wala by doing combos dun sa kung saan sila usually mo feel na dun sila dapat. Kasi take note, fully programmable itong mga keyboard ng pabili. Pwede mong gawin na kung saan mo gusto na may combo-combo, kung saan mo gusto may layer, ikaw bahala. Ang mahalaga lang, kailangan memorize mo kung saan mo ginawa. Example pa natin ito. Tingnan natin tingnan ko lang. Ngayon, ang gusto ko dito sa ginawa ko sa dito particularly sa P60, meron akong mga ginagawa na keyboard commands dito sa left side niya na ako ang nagset na ganon. Para pampadali. Total, lagi kong ginagawa siya. For example, pagka pinindot ko yung A, S, tsaka D, ito, imbis na Control S, ito na lang isang buong thing. Save. So ayun pinindot niya. Ay parang as though imbis na pinipindot tong Control S, hahanapin ko pa yung Control S. Pinipindot ko na lang tong tatlo, A, S, tsaka D. Save. Pero tapos ito pa. Ano ko pa? Ayan. Kapag ito namang ito yung gusto ko dito. 'Di ba syempre yung copy, paste, ganyan. Meron din akong parang combo na ganoon para sa kanya. Hanapin ko ito din. Ito, QWE. Ang QWE, ginagawa kong refresh, Control R. Parang sa browser. Kasi syempre malakas tayo mag-browser. Pag pinipindot ko lang tong Q, W, tsaka E, refresh siya. Ano lang to ulitin ko hindi kayo compelled na
gawin to sa kung paano ko ginagawa. Pinakikitaan ko lang kayo ng examples. Kasi ang idea niyan, ayun parang pampadali ng buhay siya kasi parang it's another thing na pwede mong i-customize sa Vial software para magamit mo siya to your efficiency, to your liking. So, okay. So, ito ginawa ko, QWE, refresh, ASD, save. Itong QWE, meron din akong may parang to its left, may ganun, to its right, may ganyan. May, parang, itong part na to, may kinalaman sa browser. Parang, pag ito, close browser, pag ito, new window, or refresh, or, diba? So, ito, nandito, may ganun. So, ibig sabihin, parang mabilis ko siyang gawin na, let's say, may panoorin ako, ganyan. Hanap tayo ng, sabihin natin load ako ng, yan ito, halimbawa ito, QWER, sana yan. Buti pa nga to, kahit pa paano meron pang enough na ayan, ito muna. TD0, Q, tsaka W. Yung TD0 ito. TD0, QW ito. Close. Control W siya. So, close tab. So, like ito. Yan, pagka sinet ko to. Tapos, ang rami kong, ito, new tab. WER. Ay, hindi nyo kita. Wait. Ito, close. Ito, new. So, nasa sa inyo yun. Ginawa ko lang na since, lalo na to kasi medyo nakakalito. Kailangan alam mo na dito sa left ng refresh. Dito sa left. So, QW is refresh. Sa left ng refresh is, close tab. Pero dito sa WER, new tab. Meron din ako yung QWER, new window. Meron din ako ito, QWE, halimbawa, cleanhouse ko lahat ng cleanhouse ko lahat. Ito yung yung boss, yung reopen yung previous na tab na may content, parang ganun. So, ko-close ko to. Pero ito din, meron din yung ganito. Meron din yung ako, syempre ginawa ko ng ganun sa browsers. Gusto ko rin gawin na may ganun din, like para sa pag-copy paste. So, kung ginagawa ko, ito cut. Ito copy. Ang cut ko, shift tsaka Z. Pero sabay. Iba yung shift Z, iba yung ito yung ganun. So, kailangan nyo i-take note yun. Combo. So, ngayon, kung ito ay left shift tsaka Z, so, hanapin ko dun sa combo yung ginawa kong shift Z. Ayan cut. Itong X-cut na to, gawa to ni Sir Pabili. Parang nilagay niya particularly na command Kasi pwede mong gawin Control X. Pero yan, nilagay niyang alternate cut. Ginawa ni mismo ni Pabili. So, ayan. Kung gusto ko mag-cut, ganito. Pero kung gusto ko mag-copy, ito lang, itong dalawa. ZX. So, ayun ZX. Copy. Tapos, ito namang yan, ZXC, paste. So, ang ginagawa ko, copy, paste. Pero, bukod dyan, meron din akong shift ZXC. Na mangyari, yung shift ZXC kasi, siya, yun yung clipboard history. Sabihin natin ito, ayan. Clipboard history.
yung lumilitaw na yan. Kasi may ganyan clipboard history. So ibig sabihin yun nga, with just ito, yung nakaganon lang, ang dami mong pwedeng gawin na ikaw bahala, lalo na kung halimbawa magkakatulad lang naman din sila ng ginagawa, or alam mong usually gagamitin mo siya madalas, tapos gusto mo mabilis. Kasi like tulad niyan, ang hassle pa na, usually gagawin mo Control S, Control A. Hello po kay Kim Santiago Gabon. Pero yun na nga, pampabilis kumbaga ng trabaho na yun na nga, marami kang pwedeng gawin dito. Like, hello, tapos, ito din. Caps Lock, A, tsaka S, select all. O diba, kung ano-ano lang, kung anong feel mo parang alam mong gagawin mo lagi. O, tas cut. Tapos paste. Tapos select all ulit. Pwede mong i-delete. Pero pwede mo i-paste ulit. Select all. Paste. O, select all. Cut. Paste. Pwede mo rin gawin na yung 4. Para ayan siya, hello, yung clipboard history. Ngayon, ako may dahilan bakit ganon. Kayo bahala kayo kung paano nyo gustong gawin. Kung mahalaga dyan, kung itong Pabili P20, marami kang pwedeng gawin na ganon, paano pa kung ganito karami, P60? Although kasi, syempre ito, mostly, itong sa P60, ginagamit ko siya for generic stuff tsaka typing. Ito, syempre, pang trabaho talaga. So, in this case, sa example dito, in this case, ang example ko dito, balikan natin itong ine-edit ko, is ito. Yan, sabihin natin na to. Yan na. Meron akong ginagawa na kapag, so, ito yung ang ginagawa ko with marami akong ginagawa dito for with combos. So sa Lightroom for example, pag pinindot ko itong 4 na to, may ibig sabihin to yung buong row. May ibig sabihin to. Pag pinindot ko tong baba sa Lightroom, import. Bale parang ginawa ko na parang may kinalaman siya sa flow ng aking pag-edit. So yan, import. Ito naman, itong second row, pag pinindot tong 4, lilitaw yung MIDI to LR ko, yung MIDI plugin ko para gumana tong knobs. Okay. Ito naman pangatlo, ginagamit ko to para pagka gusto ko na yung current photo ko i-edit sa Photoshop. I-open niya yung Photoshop, i-edit niya doon. O, diba? Ngayon, itong mga ginagawa ko, ano lang naman din, meron kumbagang parang certain feature na shortcuts yung Photoshop ay yung Lightroom para magawa ko yun. Pero paminsan din, meron din akong tulong din ng auto hotkey ang tawag. Yung auto hotkey kasi, ang ginagawa ko, yung pagka robust yung pagka-robust nitong Pabili P20, dinadagdagan ko pa ng auto hotkey. Oo. Yung auto hotkey somehow meron pa siyang like extra things na ginagawa, like it can do some more things like open up an app. Although alam ko at a certain degree, alam ko kayang gawin yun ng Pabili keyboard, pero meron kang gagawin na some certain code. Pero yung sa auto hotkey, meron din ganon. Tulad din nun, like ako may nagagawa ko na may kinakopy na spill, ganyan. May ikakopy ako na text somewhere, tas ipe-paste. Yun sa auto hotkey yun, kasi parang medyo may konting na yun medyo matinding programming na yun hindi naman matindi, pero mas complex yung programming niya kumpara sa kung ano yung pwedeng gawin mo sa
vial, pero at least ang mangyari, pwede mong iset yun na meron kang ita-target na particular key para mag-run yun sa auto hotkey. Hahanapin lang ng auto hotkey na, uy, may pinindot ka. Okay, sige, gagawin ko to. Pero prinogram mo yung ginawa mo sa auto hotkey na hinanap mo siya. Yung auto hotkey, kung gusto nyo ba talaga makita, ayan, yung mga ayan. Pero ano na to, for a different time na to kasi sobrang medyo super advanced na to, nasa deep in the rabbit hole ka na. Bali kasi parang ginagawa mo nagke-create ka ng sarili mong magic hotkeys na hinahabol ng auto hotkey na sure ka na hindi mapipindot ng iba. Isa ding maganda sa auto hotkey na supposedly wala sa vial is yung app specific commands, app specific key commands. What I mean is you, without having to, like usually kasi pag wala kang auto hotkey, pagka ginalaw-galaw mo to, ay pwede mong galawin yung layers. Pwede ka mag-traverse sa layers mo by doing things dito sa vial. Ikaw bahala kung paano mo gagawin yon. Pero possible yon na like to. Yan, sabi ko nito. Kung meron pa akong iba pang layer, pwede kong gawin na kapag may niro-roll lang niya sa iba't ibang hotkey. Ay, sa iba't ibang layer. Pero, ang mangyari, that being said, yung vial, wala siyang explicit na way, wala siyang particular way na malaman niya na, ay wait, nasa Photoshop ka ba? Sige, itong mga keys na to ay magiging para sa Photoshop. Nasa Lightroom ka ba? Sige, itong mga shortcut keys ay magiging Lightroom. Nasa Premiere ka ba? Okay, sige, itong thing na to ay magsascrub. Hello po kay Bernie Kanyinig. Ganyan. Ngayon, sa auto hotkey, pwede kasi yon. Meron kasing parang Windows Spy. Yung parang tinitingnan niya na, okay, Lightroom ba yan? O sige, itaas baba ko, ganyan. Pero kapag, ano ba? I like ito. Like, yun nga, parang pag pinindot ko to sa Lightroom, import. Pero pag pinindot ko dito sa Photoshop, iba na siya. Liquify siya, ganun. Pero walang, so ganun. Na without me having to shift to a different layer or anything. Kasi pero saka na yan. Kasi may parang yun na nga. Given kasi na tinuturingan tayo ni Pabilin na power user. Ako yun na nga. Parang maraming pwedeng ways na hindi necessarily mo kailangan maging quote-unquote power user para magamit to. Pero lang, kaya lang siguro nabansag na power user is because gusto ko lang magawa siya sa kung paano ko gusto kasi gusto ko maging efficient. Plus, yung way ko na kung paano, parang minap to. Like, hindi ko kailangan na umasa dun sa layers ni Pabile. Pero, it's a good thing to know. Kasi, it's a good thing to have. Kasi, halimbawa ito, layers pa rin to. Ang idea dun sa layers, I can make it na parang, although 4 lang yung knobs, I could make it na, so, may 4 ako. Pero dahil may layer akong extra, 8 na to. Para may plus 4 ulit kaya 8. Tas isa pang layer, 16. I can go on kung gusto ko din na i-hold ko tong 3 instead pero hindi ko pa napaprogram yan. For as long as like napipindot ko, yun nga, tulad nito, ito, combo to, itong dalawa, so ito, isa, hindi combo to. Pero combo to na may MO ang tawag. Wait. Itong isa, balik tayo sa P20. Kung makikita nyo dito, yung MO1, ito yon. Yung MO1, yun nga, yung kung napanood nyo yung tinuro ko last time na video tungkol sa layers. Momentary layer to. So, umiiba yung layer. Tapos, habang parang control or shift, ganyan, di ba? Habang hinold ko to, umiiba na yung ibig sabihin nito.
Pero ngayon may combo ako na ginawa kong combo to. Itong dalawa, imbis na isa lang ang pinipindot, itong dalawa, na pag hinold tong dalawa, ibang layer naman siya. So, para ang mangyari, ulitin ko, para makita nyo. So ito, kapag ito lang ang ginagalaw ko, exposure, nakikita nyo naman. Pag hinold ko to, tas ginalaw to, contrast. Pero pag hinold ko naman to at ginalaw to, highlights. So, itong tatlo na to, plus, ito, may ilan din. Kasi to, pagka hindi ginagalaw, umiiba ng layer. Pero, pagka hinold ko to, may iba siyang ginagawa. So, yun nga. Mahalaga yung layers. Mahalaga din ang combo. Dahil yun na nga. Tulad nito, itong dalawa, ulitin ko. Nagiging space siya. Ito din, may ginagawang combo dito, may ginagawang combo dito. So, halimbawa ito. Pag pinindot ko to, ay. Wala. Yun yung ano eh. Yun yung parang mode na to deselect. Okay, so, okay. Kung, kung pinindot ko ito lang, mask. Lilitaw yung masks dito sa, ay, hindi nyo kita. Pero pag pinindot ko ito instead, yung heal, hindi kita. Wait lang, punta ako sa kaliwa. Yan. Kapag ito, masks. Pero pag ito, pinindot ko, heal. Ulitin ko mask, heal. Ngayon, pag heal, tas may ginawa ako, sabihin ko, kinover ko yung mukha niya. Okay. Nawala yung mukha niya. Pero, itong dalawa, parang ulitin mo ulit. Yung yung refresh. So, at least, alam mo yun, alam kong parang medyo related tong mga to eh. So, ginagawa ko na yung mga related na parang mga keys, nilalagay ko malapit sa isa't isa kasi magkakatulad sila. Tapos may effect yung isa lang key na pinipindot mo, pero may effect din yung dalawang key na pinipindot mo. So syempre dahil kawawa naman si ate, hindi ko siya ibuburahin. At the same time, ganun din. Ito din, meron akong ganito, meron din akong ganito. So so ito, sabihin natin to, pag ginawa ko to, sabihin natin sinelect ko to. Wait lang Yan, sabihin natin nakaselect tong dalawa. Ayan, tong dalawa. Ito, pwede kong pindutin ito lang para synchronize settings. Tapos lilitaw to. Pero pag pinindot ko to, may ginawa ako na hindi nalilitaw yon, plus parang i-merge niya. Ayan. Alternatively, pwede kong gawin is itong dalawa instead. Ito naman, imbis na merge, kapag ginawa niya na may hinahawa siya, isi-sync yung setting, imbis na merge, replace. Pero kasi may tulong yun ng auto hotkey. Ito naman, iniiba ko yung parang target collection, ganyan. So, di ba parang sulit na sulit. That being said, itong dalawa, update AI, ito naman, before and after, or yung tab. Yung tab sa taas. Tas ito delete, tas ito ayun, ang daming pwedeng gawin. Basta ang idea niyan, hanggang 4 pwede mong gawin. Ang sa akin nga lang, kung titingnan nyo itong sa Pabili P20 ko yung combo, hanggang 32 meron na ako. Kung pwede lang talaga umabot yan hanggang 64, by all means pinuno ko na to. Kasi kung talaga ka, pwede mo gawin jug. Meron na ako itong 4, pero wala pa ako nitong 4. Pwede din like patatlo.
'Di ba? So, parang imagine nyo para na siyang ano, alam mo yung parang find, 'di ba merong ganun na how many squares, tapos parang bibilangin mo to, mga to. Pero bukod dun, meron pang itong square na to, itong square na to, itong square na to, yan. Tapos itong square din na to, itong square, 'di ba? Ang dami. So ganun din 'yon, isipin mo, marami kang pwedeng combination ng 2s and 3s and 4s na mga combo, ganyan. Okay, so meron din pang something tungkol sa combos na kailangan nyo malaman. Simple lang naman. Kung pupunta kayo dito sa QMK settings, meron ditong combo. Yung combo setting na nandito, meron dito timeout period for combos. Ganito kasi yan. Kung sabihin natin mabilis ka at sabay mo naman, usually precisely sabay mong napipindot naman yung mga things. I-halt ulit natin to. Yan, sabay mong napipindot yung mga things. Yan, carry. Wala kang ganong problema. Pero kasi may times na sabihin natin mabagal ka, yung parang napipindot dito kumbaga sa timeout period, dito mo masiset na kung gaano katagal maghihintay in milliseconds yung vial para ma-consider siya na combo. Ngayon, kailangan mong alalahanin yan kasi kapag masyado mong binagal to, kaya 90 to kasi dapat syempre medyo mabilis. Medyo mabilis yung dapat sabay mong mabilis na pinipindot. Para masabing it's as though you, 'di ba? It's as though you pressed 1. Kasi ganun yung idea ng combo, 'di ba? Pero kasi may mga iba na niro-roll nila na ganun for some reason. Or mabagal lang talaga yung isa nilang daliri for accessibility. So ang idea niyan, you have to take note na you have to be mindful na kapag binagalan mo to, baka mamaya yung habol mong control something, shift something, control something, na supposedly, di ba sabi ko kanina, tingnan natin to tapos balik natin sa malaki ulit. Di ba kanina, sabi ko, iba yung ibig sabihin ng control A, ay iba yung ibig sabihin ng shift Z sa shift Z sabay. Ay no, nawala na. Matrix tester. So, iba kasi yung shift. Ay, wait. Siyempre, macro pa. Yan, okay. Tingnan natin. So, di ba? Iba kasi yung shift something or control something. Di ba? Kesa yung gano'n na sabay. Ngayon, kung medyo for some reason mabagal, like hindi mo sinasabay, or kung gusto mo na super bilis at ayaw mong mabilis kang mag-control, ganun din. Mabilis kang mag-ganon. Ayaw mong makatch siya as something na sabay. I-adjust mo yung combo, QMK setting na combo para mas mabilis yung timeout period. Mas maikli. Kasi gusto mo na kung kaya mo naman na sabay, 'di ba? Kung kaya mo naman na sabay, gagawin mong sabay. Ibig sabihin less than 80, less than pa. Like mas mabilis pa dito yung parang response time mo. Para lang make sure na siguraduhin mo na hindi niya makuha yung hindi mo intended na sabay. Or makuha niya na sabay. Para lang malinaw dun sa vial na sabay ba to, combo ba to, or sinadya mo talagang shift ganyan or control ganyan. So you just have to, kailangan mong buting-tingin dito. Taasan mo yung number kung gusto mong mas mabagal. Taasan mo yung number kung gusto mo na parang kahit medyo stinagger mo yung isa, makukuha pa din. Pero kung gusto mo na medyo mas strict ka na dapat sabay niya pinindot para ma-consider siya as a combo, bababain mo yung number.
So yun, that's it. Yun na yung combo. Aba, mas mahaba pa yung ano ng combo, 1 oras. Kasi yun na nga. Tas napagamit pa ako ng both. Kasi both may combo sila dito. Sobrang laking tulong kasi ng combo kasi it makes you feel na kaya tuloy itong P60. Pwede pa siguro yung P48. Kasi it pushes you to a certain mindset na you don't necessarily need to have so many single keys in the keyboard kasi you can make combos out of the keys na meron ka para dun malagay yung mga things. Dun malagay yung mga like numbers or any other characters na hindi kasama. And ang maganda pa dyan, ikaw bahala. Pero that being said, ibig sabihin, kailangan mo rin i-memorize kung saan mo nilagay. So, ayun po. Stop ko na yung recording nung video. Pero yung live ko, push pa din.